Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkagimbal at pagluluksa ang bumabalot ngayon sa Tacloban City sa karumal-dumal na sinapit ng 3 estudyante na namatay sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School. Kasabay ng pagdadalamhati ng kanilang mga pamilya, lumutang din ang kwento ng kabayanihan ng isa sa mga biktima na naisakripisyong sarili para sa kaligtasan ng kanyang mga kaklase. Mga kapuso, pero hindi nito pinapawi ang pait ng trahedya. Ang kanilang panawagang mapanagot ang mga suspect kahit pa menor de edad ang mga ito. Yan po ang aking tinutukan. Gusto ko lang, I'm sorry. Sorry, Yasi. I'm sorry. I'm sorry, Yas. Hindi na siya makapagsalita kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Abot langit ang paghihinagpis ng mga magulang ng 15 anyos na si Joyancy Separa, grade 9 student na nasawi sa nangyaring paumaril sa San Jose National High School kahapon ng umaga. Si Yasi, ang estudyanteng kumuha ng viral video na ito na nagpakita sa sinapit ng kanyang mga kapwa-estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan. Pangalawa si Joyancy sa 3 magkakapatid pero ang plano niya para sa kasalukuyang school year, tinapos ng ginawang walang habas na pamamaril ng 2 niyang kaeskwela. Grade 10 siya. Ngayon, sinabi niya sa akin na, Mama, maniguro ako yan. Gusto ko nun niya ma-honor. Gusto ko po makulong yung mga guardian, yung mga bata na yun, yung mga may-ari ng baril. Hindi yun mapunta sa mga bata kung hindi galing sa kanila yun. Sa viral video na kuha ni Joyancy, makikita ang isang lalaking estudyante na sa halip na magtago ay lalapit sa pinto para humarang dito. Siya, ang grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian, ang pagiging Boy Scout. Kanyang naisabuhay hanggang sa huling hininga. Bakit po ba siya nakapagsalba pa ng buhay sa inyong palagay? Kasi po, nakabukas po yung pintuan, naririnig nila yung putukan. Sinarado niya yung pinto, hinihila naman nung gunman yung pinto, hindi niya binitawan. Nagalit yung gunman, binaril yung pintuan, lumusot po sa kamay at sa heart, sa lungs niya. Sabi po nila, hero siya kasi kung hindi daw po niya ginawa yun, marami pang namatay sa mga kaklase niya. Makikita sa viral video ang pagtama ng bala kay Chris habang nakaharang siya sa pinto. At sa isa pang video, makikitang duguan na siyang nakahandusay sa sahig. Sabi pa po niya sa teacher, tsaka po sa mga classmate niya kasi tinutulungan siya. Sabi niya, iwanan niyo na ako, iligtas niyo, umalis na kayo, iligtas niyo na yung sarili niyo. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Hindi lang po yung mga bata ang manugot, pati po ang mga bagulang nila. Ang 12 anyos na nakababatang kapatid ni Chris, sugatan din habang tumatakbo palabas ng eskwelahan. Nung simulang umalingaw yung mga putok ng baril, nasa ka anak? Nandun po sa room namin kami lahat. Malayo ba yung mga bumabaril sa classroom niyo? Malapit lang po. Nasa kabila lang? Opo. Tapos nun, bigla sila pumunta sa Chico. Namaril na sila. Namaril? Dalawa lang sila, may mga kasama pang iba? Dalawa lang po sila. Hindi po yun bully. Maraming balang ginamit kung bully yun. O di sana, yung nambully sa kanya, yun na lang yung pininteriya niya. Bakit lahat ng estudyante? Bakit lahat ng estudyante ang pinunteriya? Hindi lang isa, hindi lang marami sila. Ang 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo, nakunan pa ng video habang bukat sa labas ng eskwelahan, makarang tamaan ng bala pero hindi rin siya naisalba. Justisya. Justisya, makulong iya, makulong. Hindi rin na mapabalik at sinabuhit ang anak ko. Ate.
Matapos magpaulan ng bala sa eskwelahan ang isa sa 2 menor de edad na suspect, nagtangka pa umunong tumakas at pumasok sa compound ng bahay ng isang estudyanteng aming nakapanayam. Pag salo po niya, tumakbo pa siya doon palabas sa may kanto, may doon sa may bagan apartment, doon siya lumabas. Pumasok ba sa bahay niyo? Ano naramdaman mo? Natatakot. Sino yung pumasok dyan, anak? Hindi ko Yung po, matangkad o yung maliit? yung maliit. Ito po siya yung pumasok sa bahay namin, tapos lumabas po siya doon sa may laundry. Wala na po siyang hawak na baril noon. Habang buhay ng Markado ang Hunyo 22 para sa mga pamilya ng apektado, matatagaran ng paghilom kasabay ng kanilang daing sa inaasam na hustisya. It is important that we do a thorough investigation on what the real motive was. Let's not speculate. What about aid for the families victims? Oh, definitely. Definitely. That's being shouldered by the local government and the other agencies. You have to debrief them. You know, you have to work with them muna. Yun muna.